In case you missed it, ang footage na ito ay galing mismo sa National Bureau of Investigation at sa body-worn camera ng kanilang mga ahente. Sino nagpapaputok? Kabilangan sila ka ng nervyoso. Mismong ang footage na ito ang nagpapatunay na ang naarestong NBI driver ay walang dalang baril at nasa ibang floor ng Senate building noong nangyari ang putukan noong Mayo 13. Ngayon, nagpositibo ang nasabing NBI driver sa gunpowder residue at ito ay kinumpirma mismo ng Southern Police District. Ang paraffin test ang nagde-determine kung may presence ng gunpowder residue sa mga kamay ng isang subject na maaaring magpapatunay na nagpaputok nga ito ng baril. Wala po. Nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril nung hapon pa lang. Bago kayo makarating sa premises ko naman yung mission. Parang narinig rin ko lang sa sasakyan na standby lang, monitoring lang. Walang ibang gagawin. Hindi doon lang kung saan kami in-instruct. Binigyan ng instruction. Yung grupo namin na nasa sa part ng D-floor. So may narinig kami sunod-sunod na putukan. So after ng putukan, standby kami doon, stay kami mga more or less 30 minutes. And then biglang may command na bumaba na raw kami ng ground. Samantala, umamin din ang suspended Sergeant at Arms ng Senado na si Mau Aplasca na hindi lang siya nag-warning shot, nagpaputok din siya ng mahigit 30 sa loob mismo ng Senado. Kaya po, naalarma na rin po kami. Nakita nyo, nag-assemble tayo ng quick reaction team, di ba, ng Marines at saka PNP. Para i-check. Kasi pwede namang i-check na kung saan lang yun, di ba? Pero dahil nakita namin na armado at saka alarmado kami dahil sa mga reports, naghanda po kami. Hindi po kami pupunta doon na hindi kami nakahanda sa gera. Dahil dito, naaresto ang driver at kamakailan lang ay nakalaya matapos mag-post ng bail sa halagang 116,000 pesos. Sir, ano yung insidente naman na dinakip ka? Ano nangyayari doon? Ba't ka na dinakip? Bali, nakabalik na kami ng office noon. And then, nagkaroon ng kunting briefing ng mga ahente. So more or less 30 minutes, bigla akong tinawag at sinabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Kailangan ng may-ari. So, wala akong agam-agam na sinunod yung utos at bumalik ako mag-isa. Dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS. Hindi namin natin anong oras kang bumalik na GSIS po, sir? Mga 9 or 10 p.m. Pagkatapos po, anong nangyari, sir? Pagdating niyo sa GSIS? Ayun, nung pumasok ako ng gate, sinalubong ako ng dalawang guard. Tapos, may binigay ako na pangalan na kung saan nagkatimbre na yung pangalan ko at nagpakilala ako na from NBI. So, binuksan yung gate. Afterwards, may sumalubong sa akin na gwardiya. Yung nakita ko yung nameplate niya, in-assist niya ako dun sa second floor. Papunta na kami dun sa area na kung saan naiwan yung bag ng isa sa kasama namin. At itong gwardiya na kasama ko nagpaiwan dito sa loob ng canteen at mag-isa na lang akong pumunta doon sa area na in-instruction sa akin ng may-ari ng bag. From canteen, pintuan, more or less 10 meters, biglang may sumalubong sa akin na police. So sinabi ng gwardiya, sir, ano yan, taga-NBI daw po. Ayun, hanggang sinabi ko na, tinanong niya anong ginagawa ko doon. Sabi ko, sir, may hinahanap lang po akong bag na naiwan. Ang tanong, posible bang magpositibo sa paraffin test kahit walang dalang baril? Sir, bakit ka po nagkasunod sa paraffin test? Yun na nga po, ma'am, nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun, hanggang makarating kami doon, nakabalik ako. Wala po, ma'am, never ko pa po nawakan yung bag. At never ko pa po nakita yung bag na pinapabalikan sa atin.
Ito ay posible at may mga legal precedents at reported cases na rin tungkol dito. Possible explanations include false positives at transfer exposure. Mismong ang Supreme Court of the Philippines sa isang desisyon ang nagsabing ang pagpositibo sa paraffin test ay hindi sapat na patunay na nagpaputok ang isang tao ng baril. Sir, meron pong report ng mga pulisya. May mga na-recover sa inyong iba't ibang klase ng mga gamit. Kabilang dito yung bala, tapos ibang sling bag. Paano yun? Sa inyo ba na-recover yun? Paano yun? Paano nangyari? Wala po eh. Gulat nga po ako na inuugnay sa akin. Dahil never ko pong nahawakan o nalapitan yung bag. Tila lumalabas sa mismong salaysay ng NBI driver na biktima ito ng setup ng mga tukhang at EJK enablers sa Senado kagaya na lang ni Cayetano at ni Aplasca. Kaya siguro pinapasiyasat ni former Senator Antonio Trillanes ang naging background ni Aplasca kung isa ba ito sa tukhang operator ni Digongyo noon at kung ang naging expertise nito ay magplanta o magtanim ng evidence. Malinaw, yung bag na babalikan mo, wala ka pang nakukuha. Wala pa po. Hahanapin mo pa lang dapat. Opo, 100% po. Ayon sa forensic studies, ang gunpowder residue ay maaaring kumalat hanggang 3 to 5 feet mula sa muzzle ng baril at sa ilang kondisyon ay umaabot pa umano hanggang 10 feet. Pero ang mas importante rito, ang airborne particles ay maaaring dumikit o makaapekto sa mga taong nasa paligid, lalo na sa indoor o semi-confined spaces gaya ng bridge area sa Senado. Tandaan, ilang beses nagpaputok ng baril si Aplasca and just imagine kung ilang tao ang posibleng nasabuyan o nadikitan ng gunpowder residue mula sa kanyang pamamaril sa kawalan. Wala po akong ipaputok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako. Wala ka rin dala, sir. Wala po. May video po na magpapatunay na wala po akong dalang baril. Pero tila may sagot na si 10,000 Alan Peter Cayetano at gustong ilagay ang lahat ng sisi sa NBI. Si General Aplasca, humingi ba siya ng clearance sa inyo na mag-warning shot siya? Wala na siyang time. Paano? So, Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Okay, so sarili niyang decision yun. Susunod po. Sa katunayan, sa kanyang walang kwenta at napakabobong paliwanag sa media, Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba mag-warning shot? tila itinuturing ng kanyang leadership sa Senado na kaaway ang mismong NBI at mga ahente nito. Okay, pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba mag-warning shot? At parang mas mataas at mas may otoridad pa ang kanilang security unit sa Senado kaysa sa national law enforcement agencies kagaya ng NBI. The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. So ngayon, in character pa rin talaga si Cayetano sa kanyang script. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Na under attack ang Senado noong gabi ng Mayo 13. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumipensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Pero mismong ang kanyang sergeant at arms na si Aplasca na puro contradictions ang sinasabi at umaming walang alam sa rules of engagement ay hindi masagot sa media kung bakit hindi na lang sila nag-forced evacuate ng mga media at civilian sa loob ng Senado kung sa tingin nila ay giyera na ang susuungin nila. Sir, wouldn't a forced evacuation have been better para talagang sigurado? Kasi kung ganun pala grabe yung sitwasyon na may possible na barilan. Hindi po ba? Parang wala pong I mga think the civilians sa lockdown loob. is already a form of forced evacuation. Ba't pag ganyang mga threat, hindi ba, sir, dapat pinalabas na? Di ba pag may mga bomb threat, ganyan, sir, ini-evacuate yung building? Di ba naalala niyo, nag-declare ako ng lockdown? Yes, sir, but you Nagbigay also ako ng allowed us to 5 minutes stay. sa allowance You to also allow allowed- everyone, including the Yes, sir, media, but to you also vacate the allowed the area. civilians to stay, sir.
Kasi tinanong po namin, syempre sir, we were covering a very historic event. We were covering yung possible arrest kasi Alam there niyo, was nung information. pumunta kami doon, hindi ko naman expect na magkaroon ng putukan. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. O, di ba? Boplax lang ba si Aplaska o nagsisinungaling lang? Siya mismo ang nagsabi na naghanda sila para sa giyera, tapos ngayon sinasabing hindi ini-expect na magkaroon ng putukan. Hindi ba siya mismo ang nag-warning shot na sinundan pa ng mahigit 30 putok ng baril? Naging police general ba ito dahil sa political connections? Pero dahil nakita namin na armado at saka alarmado kami dahil sa mga reports, naghanda po kami. Hindi po kami pupunta doon na hindi kami nakahanda sa giyera.